Bakit laging involved si Dondon? Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniover ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm. Yan, 3, 4 na farm. Ang media, lagi nakafocus na kami lagi. Hindi lang kami kumikipop. Pinapanood ko lang ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyo ang investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. Yes, sir. Before you want to destroy the credibility of whoever, kung ano klaseng tao si Inuno, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. May sinangkot na naman sa missing Sabongeros case ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang bagong dawit, isa sa mga legal counsel daw ng alleged mastermind na si Atong A. Kasi Atty. Caroline Cruz, kasama rin yan. Dahil mayroon siyang partisipasyon na parang sa draw, doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. And in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Sabongeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing Sabongeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing Sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. Kumusta? Welcome. Ito nyo ni Gordon Brindel Talibong muli magkasama ninyo. Now, ang inaakusahan ni alias Totoy Dondon Patidongan na abogado ni Atong Ang, si Atty. Caroline Cruz, sasagutin daw niya sa tamang forum ang naturang akusasyon. Pero ginigiit nito na may nangyaring extortion umano. No? Extortion. So, na ginawa si Dondon Patidongan kay Mr. Atong Ang. So, ang tanong, naniniwala po ba kayo sa sinasabing extortion ni Dondon kay Atong Ang? Yes or no lang yan. Pindutin ninyo. Kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Ano pang update sa mga buto na nakuha sa pagsisid sa Taal Lake? At
nagpapasalamat ang mga kamag-anak sa mga nawawalang sabungero sa paglitaw kay alias Totoy Dondon Patidungan. Right now, we are in the process of sorting yung mga pinasa sa amin. Like we said, 91 samples po yun, lahat yung submitted for DNA examination po. Okay. So we're gonna sort out kung ano yung pwedeng i-DNA examine, ano yung beyond examination po. Pero how long will it take, sir? Siguro po, 5 to 7 days initial findings pa lang po. Okay. Wala pa That's din initial. cross-matching. Wala pa po. Wala pa po. Plus cross-matching ilang days, another... You could see around mga 21 days or something like that para just to be safe. Kasi when I say 5 to 7 days, hindi lahat ng 91. So probably around 15 to 20 samples pa lang kami noon. That's why hindi ganun kadali yung proseso. No. Very difficult po, as you can see po. Kaya yung buong building nakalaan lang for DNA examination. Ganun po kahirap yun. And sir, yung sinabi nyo kanina, out of 91 samples, ilan yung possibly human bone? As per our doctors sa RFU 4A and our doctors here, 6 po yung suspected na human remains po. Bones. Doon sa 91? Yes, out of the 91 po. At yun yung tinitingnan natin na... Yun yung una natin pina-priority na i-examine. Pero like we said, it's going to be... It has challenges po. Kasi you're looking at a specimen or sample that is submerged. Malambot na po siya. Yun po yung initial findings po natin. Expectation na lang, sir, siguro para sa families na naghihintay. We don't want to give them any false hope po. Ang sa amin lang po, we will be very transparent kung whether may makuha kami o hindi. Pero rest assured po, everything po ng ginagawa namin dito, based po sa science and kung ano lang po yung binibigay sa amin ng mga divers. Malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang na may sungay. Hindi ka na naawa, napakalupit mo. Birdugo ka talaga. Grabe, ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Napakalupit mo, sobrang pait yung ginawa mo. Atong ang talaga. Asan yung anak ko? Ay, balik mo. Sobra ka. Hindi masama yung anak ko. Nakatulad ko. Mahirap man kami. Pero hindi kami masasamang tao. Pero ikaw, mayaman, bilyonaryo. Pero ubot ka ng sama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Ngayon, masaya na ba kayo? Sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya na kinitil niyo ang mga buhay nila. Nasaan? Nasaan ang konsensya niyo? Tignan niyo. Ako. Tignan niyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero anong ginawa mo? Nakakagigil ka. Kung na ako'y naging lalaki man lang sana. Diyos ko. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay nyo sa amin. Lalong-lalo na po kay Sir Dondon, salamat po talaga na binigyan niya kami ng hostesya na matagal na namin hinahanap. Sobrang tagal na po kami naghihintay, 4 na taon na. Nagpapasalamat po kami at sana hanggang dulo suportahan niya kami. Kasi ito ang tangi naming pag-asa na hinihingi nila na matibay na ebidensya. At sa tulong po ng kinaukulan,
Sobrang sakit po talaga ng ginawa niyo sa amin. Lalong-lalo na po ako. Tingnan niyo po yung estado namin sa buhay para malaman niyo. May puso pa ba kayo? Hindi niyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin niyo kami? Napakasama niyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat, wala kayong kasing sama. Pati mga pulis, nanumpa kayo na magtatanggol kayo, lalong-lalo sa mahihirap. Pero, ganito yung ginawa nyo sa amin. Nasaan ang katarungan? Hindi natin pwedeng hayaan ito. 10 ng mga mastermind, yung grupo nila. And, hindi na pwede to. Hindi na pwede itong bumibili ng tao yung grupo nila, Mr. Atong Ang and the rest of the pinangalanan ni alias Totoy. Pagmasdan mo nga kami ngayon tignan mo. Alam mo kung sinasabi mong mga nag-illegal tong mga taong to. Sana, sabi nga namin pinakulong mo lahat. Pero, tignan mo kami ngayon. Ano ba napala mo? Ano napala nyo? Sasabi ko lang po dito sa gumawa ng hindi po makatao, napakarumal-dumal na krimen. Parang sobra pa sa demonyo. Sobra po ang galit namin sa ginawa nyo sa aming pamilya. Ultimong bata, hindi mo pinaligtas. Anong klase kang tao? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Mr. Atong Ang, wala ka bang takot sa Panginoon? Hindi mo man lang iniisip ang ginagawa mo na labag sa mata ng Diyos, labag sa tao. Hindi ka na makatao. Sa tingin ko, wala ka ng konsensya. Pero kami naniniwala pa rin kami sa Diyos. Kasi within 4 years, hinintay namin to eh. Hinintay namin na may isang tao lang na bumaliktad o maging kakampi namin. Which is nangyari na nga. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos kasi dumating na po yung pagkakataon sa pamamagitan po ni Mr. Dondon. Okay. Sa Senate hearing noon, hindi pa sila kalaban, magkakampi pa sila si Dondon at si Atong Ang. Ipagpatuloy natin yung Senate hearing kung saan may mga pangyayari na dinidefensahan pa ni Atong Ang si Dondon dito sa Senate hearing, no? At pagkatapos kaniyang sinabi na may mga nasa likod talaga at inaharas din umano sila sa sabungan. Ito ang pahayag ni Atong Ang. Ang game in amusement po, ang nagbibigay po na ang power po ng games ang GAP. Hindi siya nagbibigay ng permit not unless na international derby. Local derby, local government lang po, Your Honor. Kaya napunta ako doon, Mr. Ang, kasi kanina nagpakuha ako ng dyaryo. Ito, Philippine Star ngayon. Nagulat ako dito sa likod, 2022 World Slasher Cup, Araneta Coliseum. Ito, sa March 21. Kailan ba March? Ngayon nata, March 21. Sa Araneta Coliseum po yan. GAB ito, GAB. Pag Araneta Coliseum po yan, kasi ngayon lang pumasok itong telepono to. Ito nga, ibig sabihin, hindi, ayoko makipagtalo sa'yo. Ibig sabihin, ibang poder ito, hindi ito local government. GAB ito, mamaya tatanungin ko si GAB, hindi ito para sa'yo. Gusto ko lang i-clarify itong background ito nakita ko. Yun lang po. Pwede. Nasagot nyo naman. Thank you, sir. Maraming sir. Thank you, sir. Balik po tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo ba? O dito, kakampi pa sila ni Dondon, no? At dinipensahan ni Atong Ang si Dondon sa Senate hearing. Maalala ninyo na sa resulta nito, si Dondon mismo ay sinampahan ng kaso, no? Kaugnay sa Senate investigation. Sige. Noong 14
inano siya ng murder. Tingnan niyo to kung anong ginagawa kay Dondon. Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan niyo yung kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan niyo yung next picture. May bank robbery sa Metrobank. Metrobank, Manila. Ang inibestigahan sa Senate ay ang kaugnay sa pagkawala sa mga sabongeros. Pero sa presentasyon ni Atong Ang dito, pinakita niya may conspiracy daw sa pagkawala. At ito ang mga pangyayari na tinatalakay nila. Nakita niyo picture ni Dondon, no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan niyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Jario, nagsumbong sa akin si Dondon. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige, naandun siya sa... Ang ginawa ko, sinin ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa sinuluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay, tinawag ko kay pare RJ Mia, kung pwedeng i-connect kami, kasi wanted na siya, nandiyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elazar. Gito, para mabilis tayo ha, kasi mahaba, malaki masyadong oras na kinuha mo. Ganito lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Dondon, you are trying to portray Dondon na parang nagiging biktima ng conspiracy, di ba? Yan, gustong ipalitaw dito sa Senate hearing na si Dondon biktima sa conspiracy na nangyayari at ang pagkawala sa mga sambungero ay may kaugnayan sa conspiracy daw. Kasama po to. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing police na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bilis-bilis na. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita niyo si Dondon. Nung lumabas yung resulta, nung inano ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Dondon naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Morong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon, na-issuean siya ng warrant na naman. So, sa Senate hearing ito na magkakampi pa sila si Dondon at si Atong Ang. At ididipinsa ni Atong Ang mismo sa Senate hearing si Dondon dahil biktima siya umano sa conspiracy. Tapos, ano na naman to, tanay na naman to. Sinasabi na naman na, tapos nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, inuno group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero, bakit nandun na naman sila inuno? Inuno, andyan ka, magwag ka muna. Kumsik. Sige, tapusin ko muna lahat. Tapusin ka. Salamat po. So, sa madaling salita, nakapagpiansa po si Dondon. At least makikita nyo lang, ang nangyari po doon, wala man lang preliminary investigation or PI, wala man lang subpina, nagkaroon siya ng warrant bigla. Napakaswerte naman, at least ang uhuli sa kanya, nasabi ko, takbo kagad kami, nag-bail kami. Hindi ko alam kung plano, dukutin ba siya o ano. Okay. So, tapos po tayo dito. Ngayon, yung next picture naman. Tingnan niyo yung number 19 yan. Yan yung si Indon Alvin, yung nagsasalita kanina. Convicted siya nung 2000
2018 ba yun? Sa Tanay, Tanay din yan. Bakit Tanay na naman? Kanina Tanay. Tanay siya. Convicted sa drugs to, nag-plea bargain yata, kaya nagkaroon ng ano. Tapos, noong 2020, nahuli na naman siya, ng mga pulis na naman, sinasabi niya, galing siya sa sabungan namin. Anong oras yun kung galing siya sa sabungan namin? Anong oras ba siya nahuli? Hindi natin alam. Kung galing siya sa sabungan namin, na imposible, anyway, ayoko ng conclusion ko, nahuli siya sa drugs na naman. Same offense. Ito ang isa sa mga testigo sa Senate hearing na sinabing dun sa sabungan siya nahuli dahil ilan sila ay inaakusahan ng panyonyupi. No? Pero ayon sa kanya, sinabi daw ng mga security, magpili kayo. Ano ang pipiliin niyo? Papatayin kayo o kakasuhan kayo? Mas pinili nila na kakasuhan sila. At dahil diyan, kinasuhan sila at ang kaso daw ay may kaugnay sa drugs. Tigatanay itong taong to. Bakit puro tigatanay? Ang lumalabas ng mga testigo ngayon. Buong Pilipinas ang sumasali sa amin. May tiga Mindanao, may kung saan. So, madali salita, tapos tayo dyan, matatapos na yan Papasok na tayo doon sa importante. June 19, 2021, around 10:30, yung bahay ko sa Mandaluyong, nandun ako nakatira. Malapit sa squatter, doon ako nakatira talaga Initsa ng granada bahay ko, pinagbabaril yung gate namin. Sino ang may gawa niyan? Balay mo? Bahay mo? Bahay ko mismo. Yung gate namin. Kaya may mga pulis nga, pwede nyo po ipacheck to sa Mandaluyong pulis. Ipacheck nyo, pwede nyo i-check ngayon. Kompleto sila picture, kompleto lahat. Actually, may checkpoint. Pinagbabaril yung bahay ko at initsa kami ng granada. Swerte yung granada, hindi rin pumutok. Pinuntahan nila, pinaputok nila. Tapang mga gumawa nito, bahay ni Atong Ang, in-strapping, tinapunan ng granada. Kasi walang guardia, dire-diretso lang nasa tabi ng kalye Okay, sige. Nasa tabi ako ng squatter, hindi po ako kilala, alam nila bahay ko Thank you. Sige. Nasa tabi po ako ng squatter, 5 floors na building, opisina, ibaba. Doon po ako nakatira. 48 Calbayo, kaya sabi ko na, wala naman akong kinakatakutan dyan Sanay naman ako. Ngayon, January 27, ultimo nga po, Manila Arena, initsa ng granada. 2 beses. Nagpunta ang Soko, nagpunta lahat. Sumabog ang granada? Sumabog? Nakita ng video, pwede nyo itanong sa... Hindi. Tinatanong kita, sumabog bang granada? Swerte, hindi sumabog pero pinasabog ng mga pulis. Nagpunta sila lahat. Yung June 19, sumabog din, hindi? Well, I think 2 yung granada na nakita. Baka isang bato yun Nakita nila sa video. Hindi, 2 ito. June 19 at saka January 27. 2 grenade throwing incident. In both incidents, sumabog bang granada? Nag-explode? Yung June 19, sumabog? Ang baril po, putok. Ang granada, hindi naman ibig sabihin na granada, hindi naman napapractice yan Kung criminal ka, kung initsa mo, kung hindi tama pagtanggal mo ng pin, o kung hindi pero hindi ko matanda, pwede nyo checkin sa police kung may pin. Pero hindi sumabog. Yung oras, nakita pero sumabog. Your Honor, sumabog. Ang pwede nyo checkin, kasi hindi ko alam, hindi ako nakialam. Okay, yung mga police po, checkin nyo kasi mahirap po magkota ko dahil iba. Ito ang mga pangyayari sa Senate hearing kung saan dinipinsahan ni Atong Ang si Dondon Patidungan, ang alias Totoy. Pero nang humihiwalay na kumalas na si Patidungan sa interview ni Pia, ni Pinky Wave, ito. Totoy, didiretsuhin ko na para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa missing sa bungiro naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio. At pag mayroong tsopi na nakikita niya, itinatawag niya kay
Mr. Charlie Atong Ang, din si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si Elda Rosa. Din pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Ako ang tagatawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, no? Yes. Opo. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan, tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad, kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa Cock House para kausapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, no? Hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sabungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa nun para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupe at nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa Cock House. Ibig sabihin ng Cock House, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck House. Cock House. C-O-C-K, doon mo dinadala sa Cock House itong mga sinasabing nandaya. Yes, okay. Pinky. So, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa Cock House na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba with your nandun ka pa ba sa lugar, sa Cock House, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginahit ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Yung si Rogelio Roger Burican. Pero kayo po, nandun pa po kayo sa Cock House bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong police? Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness para sa kaalaman ng lahat. Si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nawawala, yung pinalabas sa Channel 7. Dalawa yan sila. Yung sandali lang, mga kapatid, no? May nabasa ako ditong taga-iglesia ni Manalo. Ipakita ko sa inyo si RMG Aguila, no? Acknowledge sa Facebook, nagkukomento si RMG Aguila. Ipakita natin bago natin no? Dahil ito ang komento ni RMG Aguila, no? Una, sabi niya, nakakahiya ang mga member ninyo. Ito si RMG Aguila,
kaanib ito sa iglesia ni Manalo, no? Yung nangiskwat ng pangalang Iglesia ni Cristo. Sabi niya, nakakahiya ang member niyo. Kayo ang nagbulgaran. Ano ang gagawin niyo sa member ninyong mga gumagawa ng katarantaduhan? May pagtitiwalag ba kayo? Wala, di ba? Yan, mali. May excommunication ang simbahan. Alam mo ba yan? Baho ang members niyo. Kayo din, nagkakalat. Trabaho yan ng media, hindi trabaho ng CFD. Research ka naman, Aguila. Bakit CFD lang ba si Windel? Sa palagay mo, bakit masabang bang sabihin ang totoo? O na, kung trabaho yan ng media, media ako, at journalist. Ito po, ka-Aguila, media ako at journalist. For your information. At officer ako sa local KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. For your information. Pero, bahagi sa ating pagiging simbahan ang pagtalakay sa mga issue na may kaugnayan sa ating lipunan, mga kapatid. So, tinatalakay muna natin itong, bago natin ituloy, pumasok kasi itong iglesia ni, kaanib sa iglesia ni Manalo, no? At, palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, dahil pumasok at tatalakayan. Ito, pinagpuputol-putol, pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 30. At ito'y ginagamit ng mga ministro. Sa pahina 30 kasi nakasulat, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Hindi natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ng iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ang mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katolikong lalong karimarimarim sa mata ng mga nahiwalay nilang kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Ito pahina 30, ginagamit ng mga ministro. Pero, memorize ko yan dahil palagi nilang ginagamit yan. Pero di naunawaan. Dahil ang sinabi, bulok na ang moralidad, ang konklusyon na inaamin ng otoridad Katoliko. Bulok na ang moralidad ng simbahang Katoliko. Mali po. Ang sinabi diyan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang di sumusunod sa aral ng simbahan. Bakit nagiging bulok? Dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahan. Okay, kayo, konti naman kayong iglesia. Pero nakalimutan mo ba, dahil pumasok si Aguila, nakalimutan mo ba ito, Aguila? Di po ba may ministrong nahuli? Alam ninyo mga kapatid, may ministro pa nga sila na sangkot sa pandaraya noong nakaraang eleksyon. At yan po ay nangyari sa Zambales, mga kababayan. O eto, panoorin natin. Sa kulungan ng bagsak ng 6 na naningil ng 30 milyong piso para daw i-sure win ang isang kandidato. Pero paalala ng COMELEC, walang sino mga makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Okay, sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang 3 lalaking yan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga suspect para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng COMELEC ang isa sa mga inaresto.
Nakuha mula sa mga sospek ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa 3 lalaking nasa video, 2 lalaki at 1 babae pang kasabat umano ng mga sospek ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagka-mayor sa Iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate, and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. O kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng COMELEC ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even introducing himself as a kamag-anak ng former COMELEC chairman at ng isang candidate ngayon for senator. Umami naman sa illegal na gawain ng suspect pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita rin kahit konti. Mahaharap ang mga suspect sa mga reklamong estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng COMELEC na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. O klarong-klaro po yan mga kababayan, napakaliwanag yung palitan na yan mga kapatid. At sino po ba itong 6 na nadakip dahil merong plotting para dayain ang eleksyon sa Zambales? Ito po ang nasulat sa article ni Vincent John Abordo ng GMA News Online na isinulat noong May 10, 2025 sa article na may pamagat na 6 nabbed for plotting to rig mayoral race in Zambales. Ganito po ang sabi. 6 individuals were caught allegedly trying to rig the vote counting machines to guarantee a mayoral candidate's win in Iba, Zambales. Dinakip po ang mga nasabing suspect ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Quezon City noong May 8. At yung mga naaresto, nakikita nyo po sa screen, si Roland Ucab, si Chody Abalos, si Joseph Ong, si Cherilyn Adriano, si Ralph Edward Salas at si Francis James Mapua. Ang grupong ito ay haharap sa mga kaso na estafa, usurpation of authority at nag-violate sa Automated Election System Law. Klarong-klaro. At isa po sa mga pangalang nabanggit ay si Roland Ucab. Alam niyo ba itong si Roland Ucab, ayan sabi po ng napakaraming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa online, siya daw ay ministro ni Manalo. Naku naman, grabe naman ito. At ayan nakita niyo yung thread na yan sa Reddit. Siya pala ay ministro sa Kalilangan, Zambales. Grabe naman ito mga kababayan. Klarong-klaro. Tingnan nyo na lang itong Reddit thread na ito. Mga kababayan, yung pamagat, ministro ng INC. Yan. Aguila, RMG Aguila. Biglang pumasok kasi sa ating pagtalakay. Balikan natin yung pagpasok ni Aguila ito. Si Aguila na kaanib ng Iglesia ni Cristo. Okay, balikan na natin si Pinky Wave sa interview niya ni alias Totoy. Totoy, didiretsuhin ko na para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa missing sa bungero naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio at pag mayroong tsopi na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang, din si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at
kinakausap ko na rin yung si Erla Rosa. Then, pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Ako ang tagatawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, no? Yes. Opo. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan, tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad, kinumpirma ko doon kay Mr. Atongang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa cock house para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, ano, hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing Sabongero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupe at nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cock house. Ibig sabihin ng cock house, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck house. Cock house. C-O-C-K, doon mo dinadala sa cock house itong mga sinasabing nandaya. Yes, okay. So, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa cock house na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba, with your nandun ka pa ba sa lugar, sa cock house, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginahit ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Yung si Roger Burican. Pero kayo po, nandun pa po kayo sa cock house bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong police. Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican. Napagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kaalaman ng lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nauwala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yun si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So, Totoy, balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala mo sila sa cock house, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis, tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon pupunta yung pulis. Mga pulis po yan, mga pulis. At ilan sila? More or less, ilan yung pulis? Basta yan sila lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung civilian.
30. Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po ng sila'y ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Ang yan. Meron isang pulis na nagpapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Okay, skip natin yan. May bahagi na masilan dito. Pinawakwas nila yung... Sandali. Ito pala. Actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. At nilulubog, nakikita niyo po yun. Sa 12 lang, gawa na nga pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong. Napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron bago ka pa ako bang... umalis. Opo. Meron ka pa bang, dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sabungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin ng isang kernel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, 3 kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati, nakatulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Bigla nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. So, meron ka pang, nasa iyo pa itong USB na to, Totoy? Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDJ. Nabigyan ko na rin sila ng nandun kopya. Na? Nasa CIDG na? Yes, Pinky. Okay. Totoy, papaano naman, dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Gretchen Barreto dito, bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Nito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya ang pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwento mo naman sa'yo lagi yan. Meron pa bang may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Sa totoo lang, yung 4 na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang masabi ko lang sa'yo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa influensya ng pera mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya
Kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga apat na yan, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Isama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang, no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa'yo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling. Itinuring kita na parang anak, pati ako, papapatay mo. Idadamay mo pa ako. Hindi totoo yan. Sino ba naman si Dondon Patidungan? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalala nyo sa Senate hearing kung paano niya ako nagtanggol, doon pa lang kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko ituro siya kagad dyan. Doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang Pinke, yung isang kaso, yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin. So, yan. Masilan na bahagi din yan na sinabi ni alias Totoy. Di na lang natin yan tuloy mga kapatid. No? Dahil masilan na bahagi yon. Yan. Yan natin kung ano ang resulta sa kaso kaugnay dito. Mananagot ba ang nasa likod ng naturang krimen at ang mga gumagawa nito? At kaugnay naman sa message ni RMJ, ikaw kasi pumasok ka. Kaya nga, tingnan mo ngayon, di lang yun membro ng sikta ninyo, ministro talaga yon ng sikta ninyo, ha? Kung kumpara sa simbahang Katoliko. Pero, una, even during the time of Christ, there was a Judas. At ayon sa Jeremiah chapter 5, verse 26, sapagkat ang masasamang tao ay matatagpo ang kasama sa aking bayan. Ano daw, ang mga masasamang tao, matatagpuan kasama sa kanyang bayan, kasama sa iglesia. Bakit? Dahil ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay para itong ospital sa mga may sakit na kaluluwa. Marcos Kapitulo 2, versikulo 17. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Kaya, di ibig sabihin na dahil may mga kasalanang ganito na pangyayari sa ating lipunan, ay magbulag-bulagan na lang tayo. Kaya, mga kapatid at RMG Kaagila, inanyahan kita. Pasok ka mamaya sa punto por punto. Welcome ka. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Rindel Talibong. Bye-bye. I am the gospel.